Habang lumalapit ang playoffs ay lalong nagkakaroon ng dagdag na scorer itong San Miguel Beermen. Ayon dito sa mga reports na nakukuha natin, ang San Miguel Beer daw. Una si Joshua Monson at willing silang ipalit dito si Wami Tiongson. Naghahanap ng additional scorer ang San Miguel at nakita kasi natin na kapag nag-i-struggle sa scoring ang San Miguel, mukhang kinakailangan talaga nila ng isang makakatulong katulad nitong si Monson. At marami nga nagsasabi, matagal-tagal na ron na hindi pa napipitas itong si Monson at baka ngayon na ang panahon at ito'y mapupunta na sa San Miguel Beermen. Kung sakasakali, magiging malaki ang tulong sa San Miguel itong si Monson dahil hindi lang to scorer, kung hindi isa rin to na rebounder at defender. Pwede rin to na maglaro ng point guard. Sa ngayon kasi, ang ginagamit ng San Miguel na rotation talaga si Chris Rosales at itong si Chris Ross bilang mga guards nila. Pero minsan ginagamit din nila si Jericho Cruz. So tignan natin kung ganyan nga magiging sitwasyon ngayon dito sa San Miguel Beermen na gagamitin pa rin nila yung mga nabanggit. Pero posible rin naman na magkaroon ng pagbabago dito sa SMB at tuluyan na nga nila na kunin ang nabanggit na player. Kung sa bagay, itong si Monson, maganda nilalaro sa Titan Ultra kaya pwede na yan talaga na makuha ng San Miguel Beer. At ang Titan Ultra baka maging receptive yan o papayag na sa trade dahil nag-i-struggle din sila sa team standings ngayon. Kung sa bagay naman itong San Miguel Beer talaga alam natin na pagdating dito sa pagkuha ng mga scorers hindi yan nagpapaawat. At alam din nila na two-way player si Monson parang si Marshall Lassiter at yan ang dahilan kung ba't ito ay gusto nilang maidagdag doon sa kanilang lineup. Kaya nga ngayon, itong San Miguel Beer, tandaan natin, injured si Jeron Teng so kulang pa sila doon sa wing position. At yan ang dahilan kung ba't gusto nilang isama dito si Wami Tiongson at si Joshua Monson. At ito talaga yung matinding pinaplano ngayon nitong si Coach Leo Austria. Nagkaroon ng injury itong si Robert Apsio kaya hindi nakapaglaro doon sa crucial game ng Macau at ng Blackwater. Very crucial yung loss na sa Blackwater dahil kung nanalo Blackwater doon, meron pa sila sana at least chance na makapasok sa playoffs. Or at least magkaroon man lang ng chance hindi ka agad ma-eliminate. Pero ngayon natalo itong Blackwater Bossing. Medyo malabo na talaga na sila yung makapasok pa dyan dahil ang maximum na panalo na lang na makukuha ng Blackwater ay 4 wins. At ang dami ng teams na naka 5 wins ngayon. So kapag naka 5 wins itong Magnolia o kaya itong Converge Fiberxers, malamang laglag na talaga itong Blackwater Bossing. Kaya yan ngayon ang nagiging problema nitong si Coach Pat Aquino. Sa totoo lang maganda ang nagiging performance ng Blackwater under Coach Pat Aquino, Pero syempre, nafu-frustrate na rin yung iba nilang players dahil ang tagal-tagal na nila dyan na hindi nakakapasok ng playoffs. At ang tanong dito, pagkatapos kaya nitong Commissioner's Cup, mananatili pa ba dyan si Cedric Barefield? Palaging iyan ang nagiging tanong dito dahil syempre si Barefield gusto niyan maglaro sa isang contending team. Noong si Jeffrey Cariaso pa ang coach ng Blackwater, walang duda ang karamihan na si Barefield ay eventually aalis din dyan. Pero ngayon ang tanong, ito kaya si Pat Aquino ay makonvince itong si Barefield na manatili muna dito sa lineup ng Blackwater Bossing. In the end, ang magde-decide naman kasi dyan syempre yung management. Kung magdesisyon ang management na iti-trade na si Barefield, abay walang magagawa syempre yung coach nila. At tandaan natin, merong option doon sa kontrata nitong si Cedric Barefield na pwede siyang umalis dito sa lineup sa Blackwater pagkatapos nitong Governor's Cup. Kaya nga kung yan ay gagawin ni Barefield, malamang lilipat yan sa TNT Tropa. Magdedepende talaga yan kung magiging maganda ang laro ng TNT, Kasi kung hindi pa sila mag-champion sa Commissioner's Cup kahit si Bolbol ang import, baka nga magkaroon na ng malaking changes dyan.